Unang-una, papasalamat ko sa GMA, papasalamat ako kay Miss Ali sa lahat ng bubuo ng show. Kaming director, kay Direk LA, Madre Diyos. Dahil na isang taon na ako nag-taping sa Abot Kamay na Pangarap. So I'm so blessed and I'm so thankful sa lahat ng mga blessing. Sumula last year and looking forward this 2024. So ilan pa bang taon ma-extend yan? Actually, naka-extend kami hanggang April. So, ang tina-target nila, sana umabot kami ng September para maging 2 years anniversary. Oo. So yung mga bashers, definitely daming bashers na. Oo naman. How do Kaso you- okay lang. May mga nag-chat, may mga nagko-comment sa mga bashers, may mga nagalit sa akin. Pero it's normal eh. Kasi mahal nila yung Abot Kamay na pangarap. And mahal nila si Annalyn, mahal nila si Lynette. And nakakatuwa kasi at least parang ginagawa ng totoong buhay yung nangyayari sa show. Pero, di ba? So, part siguro talaga, lalo pag medyo inabi ko si Annalyn, inabi ko si Lynette. So, nagahit sila sa akin. So, it means effective yung ginagawa ko. Pero, siyempre, di mo maiwasan na minsan nakakaano rin na marami na inis sa'yo, di ba? Siyempre, nakakatanggap ba kayo ng mga comments sa mga text sa inyo? Maraming. Ano yung mga nakatanggap mo? Ang sabi sa akin, makukulong ka rin, Carlos. Sana, puro ka sinungalingan. Sana, mahuli ka na ni Lynette, si Annalyn, yung mga pinatago mo ka, anak mo si Zoe, ganyan. So, marami. Si may releason kasi before, mahusay pagkakaganap nila sa isang serye ng ABS. Pinalo daw siya ng experience siya ng payong. Talaga? Ng isang babae, Siguro tanda. pag makita sa baka paluin kayo kaya, paano pag gano'n? Wala pa naman. Wala pa naman. Wala rin time akong mag-follow kasi puro trabaho. Siguro, hindi naman siguro papaluin or parang siguro din. So, paano binago ng Abot Kamay na Pangarap ang buhay mo? Mas nakakita mo tayo? Mas maraming racket din namatay? Nabago in a way na regular show. Nagkaroon ako ng parang nag-opisina ako 4 times a week taping. And sa mga ibang racket, medyo nabawasan kasi hindi ako makapag-commit, hindi ako makagawa ng ibang pelikula ngayon kasi yung schedule sa doon tight. So, nabawasan yung mga pelikula pero I'm still blessed na regular show. Alan, anong reaction mo kasi nakapanayam namin si Madam Baby, sabi niya, balak nilang gawan kayo ng pelikula ni Carmina Villarreal as a love team. At posibleng kasama na si Richard Yap. Meron kami gagawin ni Carmina sa Canada. Wow! Movie? This is a different producer naman. Movie. Ang producer taga-Canada. Okay. Movie siya, pero it's a Netflix commercial film. Wow. With Director Ignacio. Congratulations. Congratulations. So, shooting namin by July. Wow. Sino working with them? With Carmina. with Richard Yap. Kayo sa pa, sino yung Jillian. Jillian. Actually, lahat sila napaka-professional. Para kami naglalaro lang sa set. Para kami isang malaking pamilya. Pagdating doon, sabay-sabay kami kumain, sabay-sabay kami may nadadala ng pagkain, everyday, taping namin. Actually, para kami naglalaro na lang. Pag may eksena tawanan lang kami. Pag may eksena medyo dramatic, siyempre, medyo seryoso, pero after a while, tawanan na lang. Pero anong reaction mo na ginagawang kayo ng rivalry ni Richard? Wala nang problema kasi mas okay yun eh. Kasi may fans si Richard, fans ako. Alam naman natin na sila talaga yung bida sa show. Sila talaga yung magka-partner ni Carmina. So ako yung dumating na parang ako yung asawa ni Lynette ngayon. So, normal lang sa mga tao yun eh. May mga ganun talaga. Pero still, blessed pa rin and nagpapasalamat ako dahil, di ba, parang for 1 year and a half na magkakasama kami. Parang magkakaibigan lang kami, parang pamilya talaga. Okay lang. Sir, kasi sa mga veteran actors, yung mga tatanong, kung may naka-experience ba na nabastos or minsan dined mo ng mga baguhang artista. Di ba may na-experience ng gano'n? Hindi, wala naman. Kasi ako yung madalas mag-approach eh. Okay. Ako yung kung baguhan man yan, kung senior man yan, ako lagi yung una nag-approach eh. Para at least wala na lang din issue and ako din naman, minsan hindi kilala yung mga kasama ko before eh. Like for example, yung mga ibang magbaguhan, minsan hindi ko, kapag hindi pa nakasama, hindi mo naman siya kilala talaga. Diba? Pero pag nakasama mo na siya, syempre, kilala mo na rin. So ako na lang yung nag-approach agad. At least mas para komportable siya, komportable ako sa pagkakausap ko ng tao. Oo, tama po yun. Sir, kanya natanong kayo about the G. Romano na nagbenta nga po ng kanyang award. Ano lang reaction niyo about, kasi kayo din, napakarami yung award. Oo, kasi kung
ilalagay ko yung sarili ko kay Jiro, hindi ko alam kung paano yung gagawin ko. Kasi wala ako sa sitwasyon na yun eh. Hindi ko alam kung nangailangan ng pera or talagang kailangan ng pera. So, siyempre, hindi natin siya masisisi. Pero sa akin lang, kung sa akin naman yun, parang, sabi ko nga, parang binenta mo yung kaluluwa mo dun eh. Kasi yung pinag-irapan mo for more than a decade or for more than after how many years na nabubuhay ka dahil nag-artista ka. Yun ang trophy mo, yung pinagpaguran mo yun eh. Sa buong pag-aartista mo, hindi mo lang makukuha ng isang beses o dalawang beses, baka isa lang. Pero di ba, parang pagmamalaki mo yun sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa lahat. Yung legacy mo, no? Pag-legacy mo, pag wala ka na, nandiyan pa rin yung trophy mo, wala nang makakabura nun, and it's priceless. May naging reaction ba dun yung award-giving body na pinagbenta? Hindi ko alam kung ano magiging reaction ng mga award-giving body na orian pa. Orian Pam naman yun, di ba? Oo. Binenta, oo. Napaka-prestigious ng orian, parang siguradong isang ganap na artista. So, hindi ko lang alam kung pwede ba magbenta or ano. Di ba? Hindi natin alam kung benta mo ba to o magagalit pa sila sa'yo o kukunin nila. Hindi natin alam eh. Kung hanggang saan ba yung rights ng award-giving bodies niya na hanggang saan, pwede ibenta ba or di ba? Hindi natin alam eh. Meron pa ba silang karapatan pagka ibigay na sa'yo? Meron pa silang karapatan. Parang in a way, do you think na parang nabastos din sila? Kasi priceless yun. Di ba? Parang nabastos din sila? Parang ganon? Di ba? Oo, feeling ko. Di ba? Kasi Oo. parang di lahat na lang magbebenta, pwede po pala ibenta. Lahat ang bebenta mo lang, bebenta mo. So parang, hindi rin yata, kumbaga, hindi ko alam, para sa akin, hindi siya dapat ibenta. Dibenta. Sir, kanina kasi napag-usapan yung movie mo with Lobby, no? Tapos na yun, di ba? Tama ba ako? Tapos na, yeah. Pero wala pa lang ng showing. Tama ba ako? Yung Abinida? Abinida. Si Katrina. Katrina Halil. Yeah. Tapos na, matagal na siya for 2 years. Kailan po ba siya iti-showing, sir? Sabi ni director naman na baby, this year daw, papalabas na yung Abinida. Iba rin yun kasi may depression yung utak ni Abe, yung role ko. Tapos artist siya, nag-away sila. Iniwan ako ni Enida. So, parang nagkaroon siya ng tama sa utak. Okay, yes. Pero hinahanap niya talaga si Nida. Hindi natin alam kung totoo ba yung Nida or parang hallucination na lang yung ginawa niya doon sa pelikula. Sir, tatanungin lang kita, no? Kasi daw, focus lang yung Miss Reggie. Kasi di ba alam mo naman Metro Manila Film Fest ngayon, di ba? Yeah. Ikaw ba naniniwala ka nakabawi na talaga tayo? Oo naman. After pandemic, di ba, parang hindi pa talaga nung 2021, 2022, 2023, hindi pa talaga nakabawi yung festival eh. Pero ngayon, this year, I know nakabawi na talaga siya. Pero sir, ngayon kasi may hinya naman daw mga Bumalik sa dati. Ilan naman daw, bali-balita. Siguro ganun talaga eh. Kasi hindi naman, kumbaga ano yan eh. After ng festival, December, siyempre, after nun, siyempre mag-alaylo muna yung mga tao, tatrabaho muna yung mga tao. Uli na bago. Ang daming gastos sa mga December, daming puro palabas. Daming priority. Siyempre, di ba? Magtitipid-tipid muna yan. Pero, kapag may pelikula maganda, siyempre, ito, word of mouth eh. Pag sinabi maganda, papagawa talaga mga tao yan. Di ba? Talking of your project with Carmina, could you tell us kung Wala anong pa kaming story. Mag-meeting kami sa Tuesday with Carmina, Direct Louie, and the writers. Saan ito doon shoot? pala, Saan sa shoot? Toronto, Canada. Wow, Sir, Canada. love story yan. Love story. Sana, love story, may siguro. Hindi ko pa talaga Wala kayong full idea story. talaga Wala pa kanino? idea. Wala pa idea. Tuesday pa yung meeting namin. Okay. So wala. Pero very excited to work with you. Oo naman. Kasi extended yung Siyempre, territory niyo. maraming salamat sa pagsuporta sa aming kamay na pangarap. Dahil sa inyo, na-extend kami na na-extend and sana abutin pa ng ilang years. Dahil alam namin na nainip na kayo pero suporta lang, laban lang. Salamat po. Salamat. Sir, picturean ko lang kayo. Sir, okay lang.